Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome again sa channel ko po. Ako si Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Umuulan-ulan na naman mga kababayan ko, mga titos, mga titas. Ito, yung mga nakaraan linggo, medyo nagpahinga muna tayo about kay Kibuloy, mga kababayan ko. Andito pa rin yung aking kaibigan, si Ferdy Albino, mga kababayan ko. First kasi, pinalalabas kasi ng authority na aresto si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, mga kababayan ko. FYI lang mga kababayan ko, sumuko si Pastor Kibuloy sa ISAP, AFP, Perdi. Sa sundalo siya sumuko. Ang pinapalabas kasi nito na yung isang general na sino bang pangalan nun? Si Torre, na sumuko. Pero para sa akin lang ako ay sumusuporta sa KOJC. Maybe na pressure si Pastor Kibuloy. Kasi 16 days mga pulis dun ikaw ba naman yung mga membro mo, yung mga followers mo, hindi mo matitiis na kung magkasakitan. Kasi parang nagkaroon ng ultimatum daw na pag hindi pa ikaw lumabas or sumuko or what, papasukin namin yung isang building daw. Yun ang sabi mga babayan. Pero water under the bridge na yan tapos na yan ito, first ang matindi. According kay Secretary Remulla, DOJ Secretary, si Remulla, siyempre, nakaprocess na yung kaso niya. Kasi first, ang kaso ni Pastor Kibuloy, matindi, non-bailable, human trafficking. At meron pa siyang kaso sa ibang bansa, sa Amerika. Parang abuse, parang SEX na, alam mo na yun, parang meron siyang pinatos doon. Pero yung kaso sa Pilipinas first, na-dismiss na, binuway ulit ni ni Senator Ontiveros. Kaya, yung lawyer naman ni Kibuloy, na si Israelito Turion, siya na bahala nun. Ito pa mga kapitbahay, mga titos, mga kababayan ko. Maaari daw makumpiska ang KOJC compound. Hindi lang. Ang sabi ni Remulla, ayon kay Remulla, kasi scene of the crime daw yon. Baligtad. Kailangan purge. Pwede rin scene of the crime dahil binayolate ng mga pulis yung karapatan ng mga tao sa KOJC compound. Di ba? Nag-serve sila ng warrant of arrest sa isang pangalan na hindi naman si Pastor Kibuloy, babaeng hinahanap nila Yung arrest din sana nila, hindi, wala ron. Tapos yung naghuhukay sila, wala naman na Tapos yung heartbeat, wala naman talaga. Ang gagawin nga ng KOJC officials, ididemanda si Torre, si General Torre, yung regional director. Talagang ididemanda nila kasi grabe yung perwisyon ginawa nila. Pero sa akin lang siguro, maybe siguro naging part din ng PNP dahil na-pressure si Pastor Kibuloy Purge o ikaw ba, kunyari hinostage ko mga pamilya mo hindi ka pa babibigay. Parang naging hostage ang nangyari doon sa KOJC compound under siege na, hindi, hinostage pa yung KOJC compound. Di ba? Parang namalabas na pinagbigyan na lang ni Kibuloy na wag na lang para nadadamay pa yung mga tao. Tama yun. Siguro ganun lang, pero yung usapin sa aresto, hindi, sumuko talaga siya. Kasi maraming credit grabbing credit grabber di ba? Yes, yung nahuli na raw, na-aresto. Dumaan lang naman siya sa KOJC compound para kausapin yung mga ministro niya, Purge. Ang problema nito, wala siyang non-bailable purge siya. Pag ganun ba, nahuli na siya, itatransfer ba siya sa Amerika dahil para harapin niya yung kaso niya? Hindi. What I know is tatapusin muna yung kaso dito yung sa Pilipinas. Under custody na siya ng Philippine National Police. Nasa krami na siya, Purge. Okay. Hindi ko alam, isang araw ata parang pinirsen siya sa media nakatakip naman siya Well, kung talagang mapapatunayan, Purge,
Ano magagawa natin? Nagkasala siya, di ba? So, ituloy na lang ang KOJC kung ano yung naging ano. Kasi parang siya yung pinaka-head ng KOJC Perds eh. Kingdom of Jesus Christ. Wala sana siguro ano rito, palakasan, talagang batas talaga ang umiral, Perds. Kung may kaso talagang kailangan natin yun. Medyo ano rin ako, parang pabor din ako kay Secretary Remulla Perds kasi yung ibang kaso kasi nasa Davao. Ang sabi niya, ilipat sa ibang korte. Sa Metro Manila na lang daw dapat. Walang tiwala ata si Remulla sa korte sa Davao Perds eh. Kasi baka ma-absuelto eh. Pero meron siyang kaso sa Pasig na final ata sa Pasig. So pwede yun. Eh ang problema lang talaga, hindi ata iiwan siya ng mga membro niya, mga followers niya Perds eh. Huwag sana magkagulo. Okay na yung nangyari yung linggo na sumuko na siya pero huwag namang magkagulo na. Si Pangulong Duterte naman, dating Pangulong Duterte, kinasuhan yung mga lumusob dun sa compound. Kasi siya ata ngayon ng President Emeritus ata ng KOJC. Tungkol naman sa mga politics na yan, kasi Perds, ang dabong may baluarte ng mga Duterte yan eh. Tahimik talaga dyan, Perds. Nakwento ko ba sa inyo? Nakwento ko na sa mga subscribers ko eh. Sa Davao, Perds, ultimo yung mga taxi driver, sinusori sukle. Matitino ang mga tao dyan sa Davao. Disiplinado mga babayo. Kaya, yung nangyari doon sa kumpo na naghukay sila, and then, tinakpan kasi may hearing, huli pa rin sila. At saka huwag kayong yung mga spokesman points ng PNP, grabe, mga sinungaling talaga. Hindi ko pero part siguro nga, may part din talaga ang PNP kasi sila nag-pressure eh. Di ba? Parang, kumbaga sa Perds, may tawag sa saywar. Saywar yan eh, yung nangyari dyan sa, kaya napilitang sumuko si Pastor Kibuloy. Ito na ngayon, Perds, assuming, granting na natapos na ang kaso ni Pastor Kibuloy, guilty man o not guilty, ma-absolto man siya or what, hinihingi pa rin ang ulo niya sa bansang Amerika. extradite sa Perds. Alam mo naman, Amerika, mahigpit ka sa batas yan. Kaya si Hoda kang anak ka ng presidente or kung prominenteng tao ka, kailangan makulong ka. Walang palakasan dyan sa Amerika, Perds. Pag nagkasala ka, talagang nagkasala ka. Diba? Kasi nahuli nga yung aeroplano niya, nahuli yan, nakita ng maraming pera sa mga parte ng mga barel. Kaya ganun sigurong pero may abogado naman si Pastor Kibuloy sa Amerika, yung defense lawyer niya, mga titos, mga titas. Ito na, tapos na nga. Wag lang tayong magru-rumor mongering, mga babayan ko. Sa bagay, opinion naman ni Remulla yan eh. Baka sakada daw mapa sa gobyerno ang KOJ compound. Siyempre, ipaglalaban ng mga opisyal ng KOJ compound, di ba? Crime of the sin of the crime daw yun eh, mga kababayan ko. Sila yung lumusob eh. Yung mga kapulisan na lumusob dapat sila ang managot niyan. Hindi ang KOJC. Nanahimik yung mga ron eh. Inaakala nila kasi Perds na naandun si Pastor Kibuloy. 16 days mong hinahanap eh. Sumuko na yung tao eh. Ibig sabihin talagang wala effect yung mga gadgets yung ginamit nyo ron, di ba? Pero malay din natin, wala pang binibigyan na statement si Pastor Kibuloy Perds about sa pagsuko niya or sa di umano'y paguri sa kanya or pag-aresto sa kanya, mga kababayan ko, di ba? Yun lang, naki Pastor Kibuloy niya kung magbibigay siya ng statement. Yun lang, mga kababayan ko, medyo na tayo, mag-move on na tayo whether magigilty si Pastor Kibuloy o hindi, o nasa na yan, at least umiiral ng batas natin, di ba? Natuwa naman din si Pangulong Marcos, Perds. Pero Pangulong Marcos, di pa rin kami matutuwa sa iyo dahil yung mga nangyayari sa bayan natin,
Boys, grabe ang bilihin talaga ngayon. Matindi. O, ibang usapin naman yun, ha? Matindi talaga, boys. Sa bagay, sa ibang bansa talaga, nagtataas na talaga, ang pagkabuhay. Yun ang mga kababayan ko, shoutout sa inyong lahat. Sino pa may birthday? Wala. Hindi ko alam kung sino may birthday, ha? Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Love you. I love you lahat. Mahal ko kayong lahat. Bye. Nabubul tuloy ako. Bye na, Pods. Bye.